Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. Above 90% win rate signals. Mag-register na for free sa comment section. Grabe ang Dallas next season. Kyrie Irving excited na makasama si Cooper Flagg. Viral ang sagot ni Kevin Durant patungkol sa Warriors. At Clint Capela swak na swak sa Warriors. Inaasahan na ang pagdating ni Flagg ay magbubukas ng bagong yugto para sa Mavericks matapos ang nakakagulat na desisyon ng koponan na i-trade ang cornerstone superstar na si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Habang sariwa pa ang sakit ng pag-trade kay Doncic para sa mga tagahanga at sa mga alamat ng prangkisa tulad ni Don Nelson, ang pagdating ni Flagg ay tiyak na may kasamang pag-asa para sa isang maliwanag na kinabukasan. Sa ganitong konteksto, ang star guard na si Kyrie Irving na napunit ang kanyang ACL noong nakaraang season ay kamakailan lamang ay nagbahagi ng kanyang tapat na opinyon tungkol kay Flagg. Katulad ni Flagg, si Irving ay isa ring top prospect nang siya ay magdeklara para sa NBA draft. Si Kai ay napili bilang number 1 overall pick ng Cleveland Cavaliers sa 2011 NBA draft. Bukod pa roon, naglaro rin si Irving ng isang taon sa NCAA para sa basketball program ng Duke. Dahil sa napakaraming pagkakatulad ng dalawang bituin, natural lang na itanong kung may connection ba sila sa isa't isa. Ibinahagi ni Irving ang kanyang opinyon tungkol kay Flagg sa NBA program na Future Starts Now, kung saan sinabi niya, "Connected talaga kami, isa siyang Duke Blue Devil. Alam kong kaya niyang harapin ang pressure at excited akong makita ang isang mahusay na season mula sa kanya." Dagdag pa niya, hindi lang mula sa kanya kundi pati na rin sa marami pang ibang batang manlalaro dito sa bansa at maging sa ibang bansa. Habang excited si Irving na makita si Flagg na magtagumpay sa NBA, kailangang maghintay ang mga tagahanga bago sila mapanood na maglaro ng magkasama dahil kailangan munang gumaling si Irving mula sa kanyang injury. Ngayon si Kyrie Irving ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tagahanga ng Mavericks. Bago siya mapilayan dahil sa malubhang ACL injury, nag-average si Irving ng 24.7 points, 4.8 rebounds at 4.6 assists per game for Mavericks. Habang papalapit ang summer, kailangang magpasya si Kai kung i-exercise niya ang kanyang $43.9 million na player option o hindi. Kapag pinili niyang huwag gamitin ito, kabilang si Irving sa top 50 free agents na aabangan sa off-season. Pero kung pagbabasehan ang sinabi ni Irving tungkol kay Flagg, tila nagpasya na ang 9 na beses na NBA All-Star na bumalik sa Dallas. Kahit hindi pa opisyal na nagpapasya si Irving, hindi muna siya makikita ng mga tagahanga ng Dallas na naglalaro sa court para sa karamihan ng 2025-26 NBA season. At kahit pagkatapos nun, wala ring kasiguraduhan na makakabalik ang 33 taong gulang sa kanyang dating anyo bago ang injury. Anong masasabi nyo sa Dallas next season mga kaibigan? Sa ibang balita naman, maaaring natapos na ang NBA season ni Kevin Durant pero malayo pa sa pag-urong ang bituin ng Phoenix Suns pagdating sa pagtatanggol sa kanyang basketball legacy. Kamakailan, nakipagpalitan ng maaanghang na salita si Durant sa mga tagahanga sa social media bilang tugon sa mga batikos tungkol sa direksyon ng kanyang karera mula nang umalis siya sa Golden State Warriors. Nagsimula ang usapan nang magkomento ang isang fan na nagngangalang Hana na nagsabing malaking kabiguan ang naging performance ni Durant matapos iwan ang Warriors. Hindi nag-atubiling sagutin ni Durant ang puna, pinasimulan ang mas malalim na diskusyon at sumagot gamit ang sunod-sunod na detalyadong tugon. Ang pagsasabing wala akong nagawa ay isang opinyon na walang basehan, isinulat ni Durant. Kung gusto mong pag-usapan ako bilang isang individual, ayos lang. Pero hindi mo pwedeng ihiwalay ang kwento ko sa mga kakampi ko at sa mga kuponang naging bahagi ako. Magkakaugnay ang lahat ng iyan. Tinutulan niya ang ideya na kung nanatili siya sa Golden State ay tiyak na mas marami pa siyang titulo. Binigyang diin na ang basketball ay larong pangkuponan at hindi maaaring sukatin ang tagumpay ng isa ng hiwalay sa kabuuan. Binigyang diin ni Durant ang kanyang mga kahangahangang nakamit mula nang umalis siya sa Warriors. All-Star selections na 50-40-90 club, All-NBA honors, efficient scoring, career high in assists in single season with 30,000 career points, Olympic gold medals, MVP awards. Anong karera yon? At nagpapatuloy pa rin ako, isinulat niya.
Bagamat ang panahon niya sa Golden State ay nagdala ng 3 sunod na NBA Finals appearances at 2 kampeonato, limitado ang kanyang playoff success mula nang umalis siya noong year 2019. Sa nakalipas na 5 taon, iilang playoff series lamang ang kanyang napanalunan, dahilan upang pagdudahan ng ilan ang hinaharap ng kanyang karera. Ngayon na nasa Phoenix Suns na siya, humaharap si Durant sa panibagong yugto matapos ang isa na namang season na hindi umabot sa inaasahan. Sa kabila ng mga batikos at hamon, nananatiling kumpiyansa at proud si Durant sa kanyang mga nagawa. May average siyang 26.6 points, 6 rebounds at 4.2 assists per game this season. Patunay na kabilang pa rin siya sa mga elite scorers ng NBA. Hindi rin nagpatalo si Durant sa mga kritiko na nagtanong kung bakit siya nakikipagsagutan sa social media, ipinagtanggol niya ang kanyang karapatang sumagot. Tahimik akong namumuhay, tapos bigla na lang may magtutweet na hindi nila gusto ang karera ko, matapang niyang tugon. Hindi ako sang-ayon, pero bigla na lang ako ang insecure, hindi lohikal yan. Para sa akin, yung taong nagsimula ang siyang insecure. Ang ganitong palitan ng salita sa fans ay hindi na bago kay Durant. Mula ng kontrobersyal niyang desisyong lumipat sa Warriors noong year 2016, isang hakbang na hinati ang mga fans at eksperto. Madalas na siyang nasasangkot sa mga mainit na debate tungkol sa kanyang legacy at estado sa modernong NBA. Kahit anong mangyari sa hinaharap, tiyak na nakaukit na ang pangalan ni Kevin Durant sa talaan ng mga pinakadakilang manlalaro ng basketball. Maaaring patuloy pa ring pag-usapan ang kanyang legacy, pero ang determinasyon niyang ipagtanggol ito ay patunay na malayo pa siya sa pagtatapos ng kanyang marka sa laro. Anong masasabi niyo kay Durant ngayon, mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, kung may isang kapansin-pansing posisyon na kailangang palakasin ng Golden State Warriors, ito ay ang posisyon ng sentro. Gaya ng Warriors, marami ring ibang koponan na kailangang palakasin ang kanilang sentro, kabilang na ang Los Angeles Lakers at LA Clippers. Parehong naiuugnay ang Warriors at Lakers kay Brook Lopez, ngunit kung sakaling mabigo ang Golden State na makuha si Lopez, kailangan nilang magkaroon ng mga alternatibong option. Isang interesanting pangalan na maaaring tingnan nila ay ang big man ng Atlanta Hawks na si Clint Capela. Si Capela ay inaasahang magiging unrestricted free agent pagkatapos ng 2024-25 NBA season. At kasalukuyan na niya ang kanyang ika-11 season. Siya ay nasa ilalim ng isang 2 taong $45,881,280 million contract with Atlanta Hawks. Isang halaga na maaaring lagpas sa budget pero sulit sa Warriors dahil sa season na ito, si Capela ay nag-a-average ng 8.9 points, 8.5 rebounds at 1 block per game while 56% shooting from the field. Gayunpaman, kung hindi makakakuha si Capela ng parehong antas ng mga offer mula sa ibang team, maaari siyang maging mahusay na akma para sa Warriors. Matagal nang umaasa ang koponan sa isang defensive center simula pa noong 2015 NBA season, maging ito man si Andrew Bogut o Kevon Looney. Ginagamit ng koponan si Draymond Green bilang small ball center kapag kailangang palawakin ang floor, ngunit kailangan na nilang maging mas maingat sa paggamit sa kanya. Maaaring si Capela ay isang upgrade mula kay Looney kung ang hinahanap ng Warriors ay isang sentro na may katulad na estilo. Subalit kung ang layunin ng koponan ay magkaroon ng isang starting center na marunong bumunot sa labas, dapat silang tumingin sa ibang direksyon. Ano sa tingin nyo dito, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.